Purihin po natin muli ang Panginoon. Hallelujah. Sa mga minamahal na kapatid, doon po sa Paisawan, Bagak, Bataan, sa aking mga kamanggagawa, sa mga senior citizens na patuloy na dumadalo sa mga gawain ng Diyos, at sa mga minamahal namin panauhin, gayon din sa mga manonood ng YouTube channel na ito, isa pong mapagpalang umaga po sa inyong lahat. No? Bago po tayo magsimula sa ating mensahe ngayong umaga, tayo po ay sumandaling manalangin. Iyoko natin ang ating mga ulo at mga pakinggan natin ang dalangin para sa ating sa umaga ito. Nagpapasalamat po ako sa araw nito, Ama. Araw ng pagsamba. Salamat po sa ipinagkaloob mong mensahe sa araw nito. Nawa po yung magkatid ito ng mensahe ng liwanag, katotohanan, kalinisan at karunungan sa aming mga puso. Gabayan mo nga po ang iyong mga minamahal na lumakad ayon sa iyong mabuting kalooban. Samantala, itago mo po, Panginoon, sa iyong likuran ang iyong abang lingkod, ang iyong tagapagsalita, upang ang masilahin lamang ang iyong kaniningan at kaluwalhatian. Maghahari ka po sa apat na sulok ng templong ito, habang ang lahat ay masinup na nakikinig. Salamat po, Ama. Ito po ang aming panalangin sa mabango at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Purihin natin muli ang Panginoon. Ngayong umaga po, tayo po ay dudulog sa isang mensahe na maghahatid sa atin ng kaunawaan mula sa mga siniping salita ng Biblia. No, ha? Ito po ay isang paksa na may kabuuang pamagat na the significance of the resurrection of Christ. No? Kung mapapansin po ninyo, no, medyo tahimik po itong nakaraang Holy Week. No? Ang mga kaganapan sa Semana Santa na tinatawag na Passion Narratives sa Bagong Tipan ng Ebanghelyo ay nauugnay sa pagdurusa, pagkamatay at paglilibing kay Jesucristo. No, ha? Ang Semana Santa po ay idinaos sa huling linggo ng Kwaresma. No? Isang linggo bago ang Pasko ng Pagkabuhay o yung tinatawag nating Easter. No? Ang Easter Sunday po kasi ay isang taunang holiday na ipinagdiriwang po ng maraming tao. No? Milyon-milyon po ang gumugunita sa muling pagkabuhay ni Jesus sa araw na yon. No? Ito ay tinuturing na pinakabanal sa lahat ng mga pistang relihiyoso. Ito po ang pinakabanal. No? So, para sa ilan, ito rin lang ang tanging pagkakataon nila para makadalo sila sa simbahan. Yan ang una, pangalawa po yung Pasko. No, ha? So, samantala, batay sa kasaysayan, nakapagtataka na ang mga Kristiyano noong unang siglo, no, ay walang ginaganap na taunang pagdiriwang ng Easter Sunday na gaya ng ginagawa po ng karamihan ngayon. Katunayan, ang salitang Easter ay matatagpuan lamang ng isang beses at doon lamang sa King James Version, Bible. Tama po, no? Isang beses lamang. Basahin natin ito, yung matatagpuan po sa Acts of the Apostles chapter 12, verse 4. Ito po ang nilalaman. And when he had apprehended him, he put him in prison and delivered him to 4 quaternions of soldiers to keep him, intending after Easter to bring him forth to the people. At sa Pilipinong wika, ito po sinasabi, pagkadakip kay Pedro, siya ikinulong at pinabantayan sa 4 na pangkat ng 4 na kawal. Ang balak ni Herodes ay iharap siya sa bayan pagkatapos ng Paskwa. Sa buong Bible, yan lang siya makikita yung Easter. No? Easter, sa Tagalog naman, Paskwa. Wala na po nabanggit afterwards. No? So, ang salita sa Griego ay, ang tawag yan ay Passover, na isinalin po sa King James Version. So, makatiwirang itiniyak ng Bagong Tipang Aklat na wala pong taunang pagdiriwang ng muling pagkabuhay ni Kristo noong unang siglo. No? Ang taunang pagdiriwang ay isang tradisyon lang po ito ng tao, no? Na ipinakikilala lamang sa mga tao noong 2 at 3 siglo. No? After the 2 at 3 siglo, doon lang po sumulpot yung Easter. No, ha? Ang mga tunay na simbahang Kristiyano ngayon ay hindi na po sumusunod sa padron ng Bagong Tipan na nagdiriwang ng Easter per se. No, ha? Tulad ng simbahan po sa Jerusalem,
kontento na silang sumunod sa doktrina ng mga apostol. Sapagkat ganito po ang sinasabi ng aklat sa mga gawa. No? Babasahin natin, ito po yung sinusunod nila. Mga gawa, kabanatang 2, 42 talata, nanatili sila sa itinuro ng mga apostol sa pagsasama-sama bilang magkakapatid, sa pagpipira-piraso ng tinapay at sa panalangin. So wala po sa kanila yan. Nung dumating si Christ, wala na po yung mga pagkatapos niyang mamatay at umakit sa langit, wala na po yun. No? Pinansin nila ang mga aral ni Apostol Pablo tungkol sa mga relihiyosong pista o Paskwa. At kung babasahin natin, mababasa natin ito sa Galatia 4, 9 hanggang 11. Sabi po, ngunit ngayong nakikilala na ninyo ang Diyos, o mas tamang sabihin, ngayong nakikilala na kayo ng Diyos, bakit kayo bumabalik sa mga tuntuning walang bisa at walang halaga? Bakit gusto na naman ninyong paalipin sa mga iyon? May tinatangi kayong mga araw, mga buwan, mga panahon at mga taon. Nag-aalala ako baka masayang lamang ang pagpapagal ko sa inyo. Yun po yung pinag-aalala ni Apostol Pablo. Kasi wala nga pong ganyang celebration noon. No? Kung bakit dumating yan, ginawa po yan ng mga tao. No? Nilikha ng mga tao at iniuugit ito sa ating mga panahon. Pinahalagaan po ng mga pastol o ng apostol ang mga babala ng ating Panginoong Jesucristo tungkol sa mga tradisyon ng tao. Marami kasi tayong iniimbento. No? Karamihan sa mga imbento na to, ginagawa lang to para kumita ng pera. Alam niyo yun? No, minsan may mga kung ano nung day. No? Wala pa ako narinig na araw ng mga katulong. Sa araw magkakaroon yan eh. No? Araw ng mga muchacha. No? Puro kagagawa ng tao to, mga iniimbento for simple reason para, alam niyo na, para sa pera. No, ha? So dito, ganito po sinabi ng ating Panginoong Hesus sa Mateo 15:19, ating pong basahin. Sabi niya, walang kabuluhan ang kanilang pagsamba sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Gawa kasi ng tao eh. Sabi ni Jesus walang kabuluhan yung ginagawa nila. No? Tulad na simbahan sa Jerusalem, sila ay nasisiyahan ng manatili sa doktrina ng mga apostol. Sinusunod nila yung biblical teaching talaga. Pinansin rin nila ang pagtuturo ni Apostol Pablo tungkol sa mga relihiyosong kapistahan. No, ha? Pinahalaga ng mga apostol ang babala ni Jesus tungkol sa mga o laban sa mga tradisyon ng mga tao. Hindi po ibig sabihin, no? Hindi naman ibig sabihin na hinahamak natin at winawalang halaga ang muling pagkabuhay ni Kristo. Mali po yun. Hindi po ganon. Ito po ay mahigpit nating pinahalagan, lalo-lalo na ng mga tunay na Kristiyano. No? Ito ay isang pangyayari na dapat nating alalahanin araw-araw ng higit sa isang beses sa isang taon. Kasi sineselebrate nila one day lang eh. Alam niyo, ang mga tunay na Kristiyano, sineselebrate natin yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon araw-araw. Di ho ba dyan ang galing yung ating kaligtasan? No? Parang ganun yun eh. Sabi nung awit, ngunit kung tunay kayong Kristiyano, araw-araw ay Pasko. Tama po yun. Araw-araw dapat Pasko, hindi yung isang beses lang ang Pasko. No, mali po yun. Kasi yun po yung dapat nating itaas sa kalagitnaan ng maraming tao. No, paano? Kaya yung mga tao hindi kilala ang Diyos eh. Hindi nga kilala si Jesus eh. Di ba? Kung ano yung pagkakilala ng mga taong hindi nakakilala sa Diyos, ganun din ang pagkakilala ng mga tao sa kasalukuyan. No? So kaya, ito ay angkop na paksa rin kahit sa mga linggo ng pagkabuhay, tulad ng sermon po ngayong umaga. No? Gaya ng pasasalamat, sa pagbibigay ng pasasalamat, pareho lang po yun. No? Nagpapasalamat tayo kasi si Jesus namatay at muling nabuhay. Yun po yung maganda ron eh. Muli siyang nabuhay. Pero hindi natin sineselebrate yan ng once a year lang. Maraming pagkakataon. Every Sunday, we praise and worship our Lord Jesus Christ. Di ba? So kahit ang mga simbahan ay hindi po nagdiriwang ng gayong mga pista. No? Sa puntong ito, pahintulutan po niyong gamitin ko ang mga pagkakataong ito upang suriin ang kahalagahan ng pagkabuhay na muli ni Jesucristo para sa mga tunay na Kristiyano.
Ang kahalagahan po nito ay makikita sa pamamagitan ng pagsasaalang-alang natin. Halimbawa, paano kung si Kristo ay hindi binuhay na mag-uli? Na-imagine niyo ba yon? Paano kung hindi siya binuhay na mag-uli? Yan po yung ating tututukan sa puntong ito. No? Roman number 1, if Christ was not raised, na-imagine niyo ba sa inyong buhay Kristiyano, paano nga kung hindi binuhay ng Diyos ang ating Panginoong Jesucristo? Ano po kaya ang nangyari? No, ha? At kung si Kristo ay muling binuhay, ay hindi muling binuhay, ano po ang mangyayari? Ano po ang magiging epekto sa atin? Alam ba niyo kung ano? Mawawalan po ng kabuluhan ang ating pananampalataya at mga pag-asa sa buhay. Sa madaling salita, mapapahamak ang lahat ng tao. At kung sa buhay lamang nito mayroon tayong pag-asa kay Kristo, tayo na po yung pinakakahabag-habag ng higit sa lahat ng tao. Ano po mangyayari? Letter A, kung hindi siya muling binuhay, gospel preaching is vain. Sabi po ni Apostol Pablo sa unang Korinto 15:14, at kung si Kristo'y hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. That's it. Sayang, di ba? Hindi naman pala binuhay. Wala naman pala. No? Kung si Kristo ay hindi nabuhay mula sa mga patay, lalabas na ang mensahe ng Ebanghelyo ay hindi po totoo. Di ba? Sinabi ni Apostol Pablo na kung gayon, ang kanyang sariling pagtuturo ay magiging walang kabuluhan o walang halaga. Lalabas na hindi totoo at isa itong malaking kasinungalingan. Ang mga pangangaral ng apostol ay walang ibig sabihin, walang kabuluhan at walang basihan. Lalabas na walang maliwanag na kapahayagan, kundi isang lumang fairy tale lamang. No? Isang kwentong katang-isip, isang pantasya. No? Nakikita ba niyo ang kahinatnan ng lahat kung mangyayari at kung totoo yung pananaw na yan? Tingnan po natin sa letter B. Our faith is vain. No? Ngunit kung walang muling pagkabuhay mula sa mga patay, kung magkagayon, si Kristo ay hindi muling nabuhay. Wala talaga nabuhay. Kung si Kristo ay hindi nabuhay mula sa mga patay, ang mensahe ng Ebanghelyo mismo ay hindi totoo. Sinabi ni Apostol Pablo na kung magkagayon, ang kanyang sariling pagtuturo ay lalabas na walang kabuluhan o walang halaga, hindi totoo kundi isang malaking kasinungalingan lamang. Kung gayon, inilagay ng mga taga-Korinto ang kanilang pananampalataya sa isang kasinungalingan at ginagawang walang halaga ang kanilang pananampalataya. At dahil ang pananampalataya natin ay isang kasinungalingan, isang kwento ng make-believe at walang katotohanan. Nakita niyo yung implication, ano? Ano pa maaaring mangyari? Letter C, the apostles were false witnesses. Lalabas na mga bulaan sila. Kung hindi totoong nabuhay si Kristo, lalabas na bulaan ng mga taong yan. Lalabas kasi na lahat ng mga apostol ay mga bulaang saksi. Kaya, nasabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, ang ganito, sa 1 Corinthians 15:15, ano sabi niya? Kung ganoon, lilitaw na kami mga sinungaling na saksi ng Diyos dahil pinatotohanan namin na muling binuhay ng Diyos si Kristo, ngunit hindi naman pala. Kung talagang walang muling pagkabuhay ng mga patay. Lalabas na ng ganun. Katunayan, nanumpa sila na binuhay na mag-uli ng Diyos si Jesus mula sa mga patay. Ito po yung patotoo nila sa mga gawa, Kabanatang 2, talatang 32. Sabi nila, si Jesus ay muling binuhay ng Diyos at saksi kaming lahat sa pangyayaring iyon. Hindi lamang po ito. Inangkin nila na gumugol po sila ng 40 araw, 40 days, nakasama si Jesus pagkatapos ng pagkabuhay na mag-uli at kumakain sila at umiinom na kasama niya. No? Ito po yung na-record sa aklat ng Biblia, aklat ng mga gawa, Kabanatang 10, 39-41. Sabi ni Apostol nila, saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Siya ay pinatay nila. Siya ay ipinako nila sa krus. Ngunit siya ay muling binuhay ng Diyos sa 3 araw at hinayaang makita ng mga tao. Hindi siya nakita ng lahat ng tao, subalit nakita namin siya.
kami na mga pinili ng Diyos bilang mga saksi patungkol dito ay nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Yan po yung sinasabi ng Bible. Hindi po maaaring mangyari o imposibleng mangyari na malin lang sila o kaya ay nagkamali sila. Either sila po ay nagsasabi ng totoo o sila po ay nagsisinungaling, nanlilinlang at manloloko. Yun po ang lalabas. At kung hindi totoong nangyari ang muling pagkabuhay na mag-uli ng Panginoon, ano po magiging kalagayan pa natin? Letter D. We are still in our sins. Nandun pa rin yung lumang kasalanan natin. Wala pong napatawad kahit isa. Walang epekto kahit humingi ka ng tawad. Walang effect yun. No? Pagka ganoon, mapapahamak po ang mga tao sapagkat walang sino man sa atin, no, ang makapaghahandog ng banal na dugo na walang bahid dungis para sa ikaliligtas ng ating mga buhay. Alalahanin niyo, tinubos po tayo ng dugo ng ating Panginoon Jesucristo. Kung wala po yung dugo, wala pong kapatawaran ng kasalanan, wala pong maliligtas, walang buhay na walang hanggan. Kita niyo? Ang laki ng repercussions nito. No? Ano pa po? Letter E, believers have perished at death. Ang kanilang pananampalataya ay nailagak sa isang huwad na Mesiyas. Can you imagine? Ako nga hindi ko ma-imagine eh. Ano? Hindi ho ba? Walang nagbayad sala para sa kanilang mga kasalanan. Paano sila maliligtas? Walang tumubos sa kanila eh. Nakabaon sila sa kasalanan. Ang mga tao makasalanan lahat. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yun po yun. Mamamatay sila sa kanilang mga kasalanan at wala na pong pag-asa. Get nyo? Ano naman ang mangyayari sa mga Christians na nananampalataya? Letter F, Christians are to be pitied. Sapagkat nanalig tayo sa isang huwad na Mesiyas. Dahil sa ating pananampalataya sa Kanya, inakay tayo na umiwas sa makamundong kasiyahan. Di ba? Yun po ang naging epekto nun eh. Dahil sa Kanya, madalas tayong kinukutya o pinag-uusig dahil sa sinasabi nating pananampalataya. Marami sa inyo, yan na, dumadaan ng mga born-again Christian. Parang sa kanila, parang insulto yun. No? Sa atin, hindi po naman eh. No? Pero, ganun yung mga tao. Hindi naman pala totoo yung Diyos ninyo eh. Ganun po yun. Napahiya kayo. Wala naman palang Diyos na nabuhay na maguli. Ganun po mangyayari dyan. Kawawa yung mga Christians. Saka baka dumating na naman yung panahon na babatuhin sila ng mga bato ng tao. Marami sa atin nakakaranas niyan. No? Minsan, mismo sa pamilya natin, sa mga, di ba? Minsan sa lumang pamilya, mayroong isang Christian, yung iba doon sa lumang relihiyon, hindi sila nagkakasundo. No? At lagi nilang binabatikos yung Christian. Hindi kasi nila nauunawaan no? Wala silang kamalay-malay sa Ebanghelyo ni Kristo na ipinalaganap ng mga apostol simula pa noon. No? Gaya po ng nilinaw ni Apostol Pablo, ang muling pagkabuhay po ni Kristo ay pundasyon ng pananampalatayang Kristiyano. Kung hindi binuhay na mag-uli si Jesus, hindi tayo magiging mga Kristiyano. Ngayon, suriin naman natin ang kahalagan nito mula sa ibang anggulo. Baliktarin naman natin ngayon. Roman number 2, if Christ has been raised. Kung totoo ito, no? Letter A, it verifies our justification. No? Sa mga baguhan pong mananampalataya, mga dumadalo, pinawalang sala pong ibig sabihin ng justification. No? Pinagtitibay lamang yung pagpapawalang sala sa mga tao dahil si Kristo ay muling binuhay po ng Diyos. No? Roma 4, 24 hanggang 25, kundi para sa atin din naman, tayo rin ay pawawalang sala kung tayo sumasampalataya sa Diyos na muling bumuhay kay Jesus na ating Panginoon. Maliwanag po yan. No, ha? Tayo ay pawawalang sala kung tayo sumasampalataya sa Diyos na muling bumuhay kay Jesus na ating Panginoon. Siya ay ipinapatay dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo'y mapawalang sala. Nakita niyo po yung effect, no? Dahil sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo, na kumpleto po yung handog na hinihingi ng ating Ama sa langit.
Kailangan meron kasing dugo na tutubos sa mga tao na makasalanan. Sapagkat kung wala pong tutubos sa kanila, lahat sila ay mapapahamak. At alam naman natin kung saan pupunta yung mga taong napahamak. Maliwanag po ang Bible tungkol dyan. Yung mga taong hindi sumampalataya kay Kristo ay mapapahamak po. Gusto kong linawin, ano? Kasi ito po yung mahalaga. No, ha? Yung pananampalataya yan, hindi po biro yan. No? Yung pananampalataya yan ay mahalaga. Sapagkat kapag hindi natin tinanggap ang ating Panginoon Kristo, hindi po iiral yung pagbabayad dugo sa ating mga kasalanan. Requirements po yan eh. No? For God so loved the world that He gave His Son, what? Bakit ibinigay ng Diyos yung anak niya? Bakit kailangan mamatay si Christ? Naintindihan niyo ba yun? Kasi nire-require ng Diyos Ama na ang tanging makapag-alis ng kasalanan ng tao, no? Ng lahat ng kasalanan ng tao, ay ang katubusan at ang paglalagak ng dugo ng kanyang minamahal na anak na siyang mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Wala pong ibang formula. Kaya yung kaligtasan, hindi po dahil lumalapit tayo sa mga santo, lumalapit tayo sa mga sinasamba ng tao, nagawa ng kamay ng tao. Wala po roon. Ang nire-require lamang ng Diyos ay pananampalataya. Tunay na pananampalataya sa Diyos. Huwag natin papalitan ang Diyos ng kung ano-ano. Huwag tayong mag-imbento at huwag tayong mga tuwiran na tama yung ginagawa natin. Marami pang mga palusot. Hindi ho pwede yun. Ang linaw-linaw na sinasabi ng Diyos, sasampalataya ka lamang sa Diyos, walang iba. Hindi ka pwedeng gumawa ng anumang bagay para gawin mo pang-alalay o kapalit ng tunay na Diyos. There is only one true God. Naintindihan niyo po yun? Kailangan ng katubusan, kailangan ng dugo. Oh? Siya ay pinapatay dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo mapawalang sala. Yun ang reason. Hindi alam ng tao to eh. Ang alam ng tao, kumain, matulog. Hindi nila alam na kung ano yung plano ng Diyos at kung ano yung gustong gawin ng Diyos. Remember, we are all creation of God. We are created in His likeness. No? Hindi papayagan ng Diyos na mapahamak yung kanyang mga nilikha dahil siya ang gumawa niyan eh. Kaya, kaso nagkasala yung tao, o kailangan may bayaran yung kasalanan niyan. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Nakita niyo po yun? Mahalaga po yan. Ano po sinabi ni Jesus tungkol dito sa sinasabi ko? Tingnan natin sa Mateo 26:28. Ang sabi niya, sapagkat ito ang aking dugo, pinapagtibay nito ang tipan ng Diyos, ang aking dugo ay mabubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Bakit po hindi sinabing lahat? Kasi maraming mayabang, maraming mga tatanggi, maraming mga tatalikod, maraming hindi maniniwala. Kaya sinabi niya marami. Hindi niya sinabing lahat. Di sana sinabi ng Panginoon, absolutely, lahat. Hanggang ngayon, sa panahon ito, 2024, na marami pa rin tao na may mga pantasya sa isip. Hindi nila kilala kung sino ang tunay na Diyos. They just attend the church thinking that they will be saved one day. No! Wala pong ganyang provision ang Biblia. Naintindihan nyo? Hanggat di mo tinatanggap si Kristo bilang Panginoon mo, tagapagligtas, mapapahama ka, kapatid. Mapapahama ka. Even those Christians who are old attending the church, huwag kayong masyadong kampante na, matagal na akong ma-attend sa church eh. Hindi po. Ang pananampalataya po ay dynamic. No, ha? Progressive. Hindi po humihinto yan para makina yan. Tuloy-tuloy. Hindi siya hihinto. Kaya ako yung mga nag-aakala na, I've been attending the church for 10 years, 15 years. I will be saved. Kikilalanin ng Diyos yung mga araw ng pagdalo ko. Come on. Huwag ka mag-isip ng ganyan, pantasya, kapatid. Ang kaligtasan ay ipinagkaloob ng Diyos sa atin, bantayan natin at alagaan. Work out your own salvation. Kawawa ka, sapagkat kung makakalimot ka, no? Maraming mga kapanahunan ko, kasabay ko, ang nag-backslide. Doon sa mga panahon, hindi nakakindi ng backslide. Yung mga dating tumanggap sa Panginoon, nakakilala sa Panginoon, tumalikod after a while.
Sayang. Anong tingin niyo? Maliligtas sila? Yes, maliligtas sila kung sila yung magbabalik loob sa Diyos. Kung kakaligtaan nila, yung kanilang mga sinasamba. Yung ibang sinasamba nila. Marami na kasing sumasamba ngayon sa pera. Sumasamba sa mga nobya nila, nobyo nila. No? Yun ang mga sinasamba nila. Sinasamba nila yung trabaho nila. Mali po. Ang buhay maiksi lang. Yung mga nag-aakalang mahaba ang buhay, magkakamali kayo. No? Meron dyan, buhay na buhay pa, 100, si Enrile nga eh. Si Senator Enrile nga, 100 years old na eh. Meron nga dyan, nagkatrabaho sa call center, 23, 24 lang, namatay na eh. Huwag mo sabihin, mas mahaba ang buhay natin at maasa ka na, hindi. Mahaba pa naman ang buhay natin. Hindi po, hindi natin alam eh. Baka huling tulog mo na ngayong gabi, hindi mo pakilala ang Panginoon, hindi ka pa nagsuko ng buhay mo. Kawawa ka. Ikaw ang pinakakawawang tao sa balat ng lupa. Ang haba-haba ng pagkakataon para makakilala ka, pero hindi mo nakilala ang Panginoon. Kilala mo lang siya sa pangalan, yun ang problema. Pero wala kang personal relationship sa Kanya. Diba? Yung bang asawa mo, kilala mo lang? Ano? Wala ka bang personal na relasyon sa Kanya? Hindi ba? No? Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, mula sa mga patay, ipinakita po ng Diyos ang Kanyang pagtanggap kay Jesus bilang isang sakripisyong handog para sa ating mga kasalanan. Siya ang in-offer eh. In the Old Testament kasi ino-offer yung mga hayop, mga baka, mga kambing, no? Tupa. Nagsawa na ang Diyos kakatanggap ng dugo na yan, wala pong umiiral na kaligtasan. Kaya sabi niya, kailangan lamang ng isang dugo ng isang taong matuwid at walang ibang taong matuwid sa balat ng lupa, kundi ang ating Panginoon Kristo. Pinawalang sala ang tao sa lahat ng kanyang kasalanan. Yun ang maganda. Kaya tinatawag natin gift. Hindi na siya maaaring hatulan pa kailanman. Kapag ikay anak na ng Diyos, alam niyo yun, at nananatili kayo lumalakad sa kalooban ng Diyos, wala na po kayong problema sa buhay. Anytime pwede ka nang mamatay. Kasi pag alam mo, pag namatay ka, uuwi ka sa tahanan ng Diyos. Doon ka mauwi. Sino pong gustong umuwi sa langit? Sino pong gustong umuwi sa impyerno? Again, it's your choice. Ang ebanghelyo po ay pagsusuri, pag-aaral, at para matutunan nyo ang daan ng Diyos sa kaligtasan. Hindi kami dito nangangaral ng mga pangaral ng mga pantasya. No? Wala pong gano'n, yung lumulutang sa ere. Wala po yun. Kailangan ipangaral natin yung katotohanan. Ano sinasabi ng Biblia, yun ang dapat marinig ng mga tao. Ganyan po sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma sa 8:33-34. Sino ang makapaghaharap ng paratang laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayon ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Nakita niyo ba yun? So, sino ang pwede mag-accuse sa'yo? Yan ang tanong ni Paul eh. Sino ang pwede mag-accuse sa'yo? Sino? Ang diablo? Sino? Yung kapitbahay mo? Sino? Oh? Sino ang makapagharap ng paratang laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpawalang sala sa kanila. Biro mo yun? Pinalaya ka na ng Diyos eh. Wala silang magagawa sa'yo. Ano pa sabi? Sino ang hahatol na sila'y parusahan? Si Kristo Jesus na pinatay, ngunit higit sa lahat ay muling binuhay, ngayon ay nasa kanan ng Diyos upang mamagitan para sa atin. Can you imagine, mga kapatid, can you imagine, si Jesus nagdusa, pinatay, nilibing, muling nabuhay, at ngayon ay nasa langit, at alam ba niyo, patuloy siyang namamagitan sa atin sa harapan ng buhay na Diyos. Kailangan intindihin mo yung ebanghelyo eh. Yan po yung linya ng ebanghelyo. Kailangan maintindihan mo. Lalo yung mga kabataan. Ito mga batang ito, wala pang malay ito masyado. Ang alam lang nila mga kalokohan. Pero kailangan sila magseryoso. Kailangan nilang isapuso yung mga aral na narinig nila. Kasi isang araw, darating sila sa puntong yan. No? Ang mga hinirang ay mga anak ng Diyos. Hindi po hinirang yung anak ng diablo. Yung mga anak lamang ng Diyos. Sino yung mga anak ng Diyos? Ito yung mga taong nakipag-isa kay Kristo. And those who receive Him, He gave them the right to become children of God. Malinaw po yan. For those of you who have been attending this church for the last 30 years, huwag kayong maliligaw. No? Maraming paraan kung paano akusahan ng mga hindi mananampalataya ang mga nakakilala na kay Kristo.
Ngunit ang mga ito po ay hindi kailanman magtatagumpay sa isang espiritual na kalagayan. Ipinahayag ng Diyos na pag pinaging matuwid niya ang kanyang mga piniling mga anak, mga pinili at mga tinawag, at sila ay ligtas magpakailanman kay Kristo. Si Satanas ang tagapag-usig sa mga hinirang, ngunit sa huli, ang mga akusasyong ito ay hindi maaaring tumindig o tumayo saan mang korte, langit man o ng lupa. Kaya nga yung mga Christian, sila yung mga masasayang tao. Alam niyo, kahit may problema, parang kayo po mga panauhin namin, mag-isip kayong mabuti, no? Halimbawa, anong gusto mo? Magka-problema ka, marami kang kasawian sa buhay, magulong pamilya, wala kang relasyon sa Diyos. O yung ganun din ang problema mo, pero kasama mo ang Diyos araw-araw. Hindi ba mas masarap yung may problema ka, pero kasama mo ang Panginoon? Right? Kasi yung mga problema ngayon kaya mong pasanin kasi hindi naman ikaw nagpapasan eh. Ang Diyos ang pumapasan lahat niyan. Basahin yung Biblia at magiging malinaw ang pag-iisip ninyo. No? Naintindihan niyo yun? So, ano pa ang nangyari? Letter B tingnan natin. Number 1, it verifies our justification. It demonstrates the power available to the Christian. Now, look. It demonstrates the power available to the Christian. Ano itong kapangyarihang available para sa mga Christian? Efeso 1:18 hanggang 20, basahin natin. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong isip upang malaman ninyo kung ano ang inyong inaasahan sa kanyang pagkatawag sa inyo, kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa kanyang mga banal. Meron naman pala, Meron palang inilaan doon sa mga anak na tinawag at pinili niya. Ano pa sabi? At kung ano ang di masukat na kapangyarihang kaloob niya sa atin na mga nananalig sa Kanya, ang kapangyarihan ng iyon ang muling bumuhay kay Kristo at nag-upo sa Kanya sa kanan ng Diyos sa kalangitan. Yung lahat ng Christians, meron pong inaasahang pagpapala, kapangyarihan sa Diyos. No? Yung mga hindi nakakaalam yan, hindi po regular na dumadalo sa gawain ng Panginoon. No? Sayang, na-miss ninyo yung ibinibigay na kapangyarihan ng Diyos. Ito po yung pakinabang na makukuha sa ating pagbabalik loob. Kung nagkakasala tayo, dahil tayo po naman ay nagkakasala araw-araw, sa salita, sa isip, sa diwa, nagkakamali tayo, ang gusto ng Diyos kasi ay marunong tayo magpakumbaba. Humingi tayo ng tawad sa Kanya. Yun po yun. Pagbabalik loob. Nangangahulugan na bukas ay mapupuno tayo ng kapuspusan ng Diyos. Hindi tayo makakakuha ng higit sa Diyos, siyempre, ngunit ibibigay natin ang ating sarili sa Diyos. At dahil dito, napagtanto natin, ang Diyos ay makapangyarihan, ang Diyos ay makapangyarihan. Nangangahulugan na babaguhin tayo sa imahe ni Kristo sa bawat sandali. Yung mga nawawalan ng pag-asa, kuminsan kasi may mga tao na nagsi-self-pity, yung ba't kaya ganito ako? Parang ang tagal ko na Christian, pero parang hindi na babago ugali ko. Sabi din ng asawa mo yan. Ba't ikaw, ang tagal-tagal mo na dumadalo sa church, ba't gano'n ka pa rin? May initin ng ulo. Laging nakasigaw. Huwag ko kayo mag-alala. Mababago po yan. Babaguhin tayo ng imahe ni Kristo sa ating buhay. Unti-unti po, may mga tao kasing kaya po nagtatagal ang pagbabago dahil matigas din ang ulo. Maraming ganyan sa mga tahanan minsan, di ba? Minsan di nasusunod ang magulang. Yung mga bata, matitigas ang ulo. Mga pasaway, di ba? Tapos yun ang ginagamit, sabi nila, yun daw ginagamit ang diablo sa buhay nila, doon sa mga Christians. Alam niyo, dahil sa inyo, mapupunta ako sa impyerno. Ganun sabi ng mga nanay minsan Dahil kayo, ang gulo-gulo ninyo. Makinig tayo lagi ng mensahe. Ano pa sabi sa Colosas 2:11-12? Sa pamamagitan din ni Kristo, kayo'y tinuli, hindi ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa pamamagitan ng bautismo, nailibing kayong kasama ni Kristo at muli rin kayong nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Nakita niyo yung susi, Yung pananalig sa Diyos na siyang bumuhay kay Kristo. Magtiwala tayo sa Kanya, patuloy tayo magtiwala sa Kanya. Ano po naman sinasabi ni Pedro tungkol dito?
1 Peter chapter 2, verse 11 and 12, verse 3 and 21. No? Ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas sa inyo ngayon. Ang bautismo ay hindi paglilinis ng dumi ng katawan, kundi isang pangako ng Diyos buhat sa isang malinis na budhi. Inililigtas kayo ng bautismo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ito po yung kapangyarihang magagamit upang mamuhay ng totoo sa isang tunay na Kristiyano. Meron pa po. Mula naman kay Apostol Pablo, ang Roma 8:11 hanggang 13. Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Jesucristo, think about it. No? Siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawang mamamatay sa pamamagitan din ng kanyang Espiritong nanahan sa inyo. Nakita niyo po yung may konting requirements, no? Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Jesucristo, no? Na siyang muling bumuhay kay Jesucristo, siya ang muling bubuhay sa inyo. No? Sa inyong mga katawang mamamatay sa pamamagitan din ng kanyang Espiritong nananahan sa inyo. Mahalaga yon, yung pinaghaharian ka ng Espiritu. Sabi niya sa 12, mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman, kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa katawang makalaman. Nangyayari pa rin po yan eh. Di ba? Even Christians, even those devotee, ano? Yung mga, alam nyo, ano po madalas alipin pa rin ng laman sa pamumuhay nila. No? Gumagawa pa rin sila ng mga mali sa buhay. Dati po, maraming mga tao nagnanakaw ng kuryente, di ba? Sa Meralco. Meron din mga Kristiyano na kasama dyan. Pero nakita niyo po yung pagbabago, naunawaan nila na mali yun. Kasama po yung mga kasalanan. Kasama rin yan sa katulad ng pagsisinungaling. No? Naiiwasan yan habang tumatagal ka, habang nag-aaral ka ng salita ng Panginoon. Nare-realize mo yung mga kalokohan mo. Di ba? Dati may mga kapatid na umamin na talagang pagdating ng alas 6 ng hapon, umakit sa hagdanan, kinakabit yung kuryente, no? Yung alambre, yung kawad, para makalibre. No? Ano po sabi ni Apostol Pablo? Ang karugtong niya? Sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa katawang makalaman. Ngunit kung ipinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu ang mga gawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. Yan ang pangako niya. Mabubuhay kayo. So, again, it's a choice. Either mabuhay ka sa laman o mabuhay ka sa Espiritu. Nakita niyo po yun, no? Pero mo, ang laki ng pakinabang mo, umating ka sa church ngayon. Narinig mo ba ito sa church mo? Ano narinig natin sa church natin? Puro mga ritual. Kailangan sabihin sa mga tao yung katotohanan. Sabihin mo sa tao, pupunta sila sa impyerno pag hindi sila nakinig, kung hindi sila susunod sa Diyos. Yan ang katotohanan isinisigaw ng Biblia. Simula pa nang umakyat ang Panginoon sa langit. Kailangan ipahayag sa mga tao to. Sabihin natin sa kanila, oy, ikaw. Halimbawa, yung isang estudyante, anong kasalanan niya? Hindi siya nag-aral. Anong gagawin? Papasa kaya yan? Yun ang bunga noon, ng kasalanan niya. Gumawa ka ng kasalanan sa laman mo, mamamatay ka. Yan po yun. Meron pa. Nasa Pilipos 2:12 hanggang 13. Kaya nga, mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod nung ako'y kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunurin ngayong ako'y malayo sa inyo. Pag sumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Kumikilos ang Diyos pero kailangan ka sumunod. No? Kailangan ka sumunod. May mga salita ang Diyos na nagbibigay ng guideline sa atin. But wala pong kabuluhan yun kung pakinggan lang natin, babasahin lang natin. Pero hindi naman natin sinusunod. Yun pong sinasabi ni Apostol Pablo sa kanyang liham sa mga taga-Pilipos. Meron pa, sa verse Pilipos 4:13, sabi niya, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas ng kaloob sa akin ni Kristo. Ano pong ibig sabihin ng apostol diyan?
Sa ating laman, mahirap tayong makaiwas siya sa mga kasalanan yan. Mahirap. Pero, dahil nga sa lakas na kaloob na ibinigay sa atin ng Panginoon, magagampanan natin takasan lahat yan. May iwasan natin lahat yan. Ako po nung araw, mabuti ba, alam naman niyo, umiinom din ako nung araw . Every Saturday po, ride kami. Dahil mahilig ako sa motor, big bike, kung saan nakakarating. Every Saturday po yun. Walang pagkakilala sa Diyos. Pero, alam ko may Diyos, pero wala naman akong pagkakilala sa Kanya. Marami pong tao ganyan. Alam mo ba may Diyos? Ay, oo naman. Siyempre. Palagay mo, saan ka pupunta? Siyempre, pupunta ako sa langit. Alam mo yun, kamangmangan yun. Hindi niya naintindihan sinasabi niya. Kilala mo, alam mo na may Diyos, pero kilala mo ba siya? Meron ka bang relasyon sa Kanya? Ano ba relasyon mo sa Kanya? Get nyo? Maraming nakakakilala sa Kanya. Kilala nga si Jesus. Tanong mo nga yung bata, kilala si Jesus . Pero mahalaga yung relasyon. Ano pa? Efeso 6:10. Sabi niya, bilang pangwakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa Kanyang dakilang kapangyarihan. Ano sabi? Magpakatibay kayo sa kalakasang saan galing? Sa atin? Galing sa Panginoon at sa Kanyang dakilang kapangyarihan. Magpakatibay. Ibig sabihin, from day one, nung tanggapin mo si Christ sa puso mo, nung isuko mo ang buhay mo sa Kanya, manatili ka na diyan, kapatid. Huwag kang aalis diyan. Huwag kang tatalikod. Huwag kang lumayo. Mahirap yung pagkamalayo sa Panginoon . Mahirap po yan. Nakakatakot po yan. O tuloy po natin. A, B, punta tayo sa C. It gives us hope concerning our own resurrection. Nakita niyo po yun? Binibigyan tayo ng pag-asa tungkol sa ating sariling pagkabuhay na mag-uli. Kasi mamamatay tayong lahat . Bubuhayin tayong muli ng Diyos para humarap sa hatol. Ano yung hatol? Langit ba o impyerno? Yun po yun. So, 1 Peter chapter 1, verse 3. Pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo mula sa libingan, at ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. Ang tagal ko pong umaattend sa mga churches itong araw, pero pasulpot-sulpot lang ako. Alam niyo yung kasama ako sa mga tatawid lang sa may, yung magkukrus ka, tatawid ka sa gitna, tawid sa kabila, sa exit. Tapos pagka yung Pasko, andun ako. Pagka Valentine's Day, andun ako. Wala . Walang pagkakilala. Paglabas sa church, tuloy ang bisyo. Wala po . Kasi nga, hindi ho natamnan ang tunay na salita ng Diyos. Akala ko, kilala ko na ang Diyos noon . Ang layo pala. Buti nilang kamo, hindi ako namatay kagad. Ako namatay ka kagad nang walang pagkakilala. Ang sabi, yung sumasampalataya lamang ang maliligtas. May personal na relasyon sa Kanya. Sa Kanya pong muling pagkabuhay, yung Kanyang muling pagkabuhay ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. Yun ang maganda. Kung hindi po nabuhay na maguli ang Panginoon, wala tayong pag-asa. Pero dahil ang Panginoong Jesucristo ay nabuhay, buhay din yung ating pag-asa. Amen. Para patibayin natin yan, pakinggan natin sinabi ni Pedro sa unang Pedro 1:21. Ang sabi ni Pedro, dahil kay Kristo, sumasampalataya kayo sa Diyos na sa Kanya'y muling bumuhay at nagparangal. Kaya't ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos. Kita niyo po yun? Nasa Diyos. Ano pa? Dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay na... Bakit nawala? 1 Thessalonians 4:13-14. Ayan, yung pangalawa. Ayan. Dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay, naniniwala din tayong bubuhay ng Diyos ang lahat ng namatay na sumasampalataya kay Jesus upang isama sa Kanya. Sino po may gusto niyan? Amen? Teka,
Parang hindi malinaw sa iba, nakatangangayin pa eh. Basahin natin ulit, ano? Tingnan nyo, ha? Dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay, sino po naniniwala siya ay namatay at nabuhay? Ayan, okay, maliwanag. Naniniwala din tayong bubuhay ng Diyos ang lahat ng namatay na sumasampalataya kay Jesus upang isama sa Kanya. Ayan, di malinaw, no? Ang linaw po niyan. Nakita niyo, ang linaw. Ha? Naniwala tayo na si Jesus ay namatay at muling binuhay. Tapos naniniwala din tayong bubuhay ng Diyos ang lahat ng namatay. Tayo po yung tinutukoy sa pangalawa. Mga namatay na sumasampalataya kay Jesus upang Kaya po yung mga tao, no, hindi dapat pinaglalaruan yung buhay. Yung parang, sige lang, hindi pumupunta ng church, hindi sila nagtatanong, ano kaya meron sa church, no? Yung pagkalinggo, ganyan, maga-maga yung siyempre yung mga lalaki, baka nakapwesto na yun, no? Mga babae naman, siguro abala sa bahay. No? Hindi sila nagbibigay ng panahon para silipin ang church. Ano ba meron dyan? No? Kaya hindi na alam kung ano nangyayari. And eventually, mga tao doon, mamatay at mapapahamak. Tuloy natin. Letter D, it demands our complete loyalty. Kung si Kristo ay muling binuhay, kailangang ibigay natin yung buong katapatan natin sa Kanya. No? Roma 14:9. Sapagkat si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang maging Panginoon ng mga patay at ng mga buhay. He is the Lord of the dead and the alive. No? Siya ay ibinangon, pagkatapos po ay itinaas upang maging ating Panginoon. Meron pa tayong mababasa sa mga aklat ng mga gawa, sa chapter 2, verse 32 to 36. Si Jesus ay muling binuhay ng Diyos at saksi kaming lahat sa pangyayaring yon. Sabi po ito ng mga apostol. Pinaupo siya sa kanan ng Diyos at tinanggap niya mula sa Ama ang ipinangakong Espiritu Santo. Ito ang kanyang ibinuhos sa amin, tulad ng inyong nakikita at naririnig. Hindi si David ang umakyat sa langit, kundi sinabi lamang niya, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko. Hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. Meron pa po. Efeso chapter 1 verse 20 to 23. Ang muling bumuhay kay Kristo at nag-upo sa Kanya sa kanan ng Diyos sa kalangitan. Kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan, at pamunuan sa kalangitan. Listen carefully. Higit na dakila ang Kanyang pangalan kaysa sa lahat. Hindi lamang sa panahong ito, kundi maging sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa paa ni Kristo ang lahat ng bagay at ginawa siyang ulo ng lahat ng bagay para sa iglesia. Ang iglesia, ang katawan at kapuspusan ni Kristo na siya namang pumupuno sa lahat ng bagay. Kompleto po yan. Whether we accept it or not, yung mga mananampalataya at hindi mananampalataya, kitanggapin man to o hindi, yan po ang mangyayari. Yan po ang nasasaad sa kasulatan at yan po ay iiral at magiging ganap. No? Kaya ang ating buhay ay dapat yung buhay natin ay ginagamit natin sa paglilingkod sa Kanya. No? Hindi po tama yung attend lang tayo ng church. No? Dapat masangkot tayo sa gawain ng church. Ano ang ministry mo? Saan mo gusto? Gusto mo bang umawit? Gusto mo bang tumugtog? No? Gusto mo bang mangaral? Gusto mo bang mag-anyaya ng mga tao? Gusto mo bang tulungan sila? Etc. Etc. Lahat tayo may gagawin. Wala pong sitting ministry. Lahat ng anak ng Diyos na tinawag at pinili ay may gagawin po sa sanlibutan ito at sila ang gagamitin ng Diyos. Bibigyan ng kapangyarihan ang lahat ng yan. Kaya ang ating buhay ay dapat na buhay na ipaglingkod natin sa Kanya. Sinabi po ng Apostol Pablo sa Roma 14, 7, 8 ang ganito. Walang sino man sa atin ang nabubuhay o namamatay para sa kanyang sarili lamang. Get nyo? Yung namamatay ka, nabubuhay ka para sa iyo lang. Wala ka nang pakialam. Ha? Kung tayo nabubuhay sa Panginoon, tayo nabubuhay. At kung tayo namamatay sa Panginoon, tayo namamatay. Kaya nga, sa mabuhay o sa mamatay,
tayo'y sa Panginoon. No? Meron pa po, 2 Corinthians 5:15. Namatay siya para sa lahat upang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Maliwanag yung message niya sa iglesia o sa church. No? Doon sa mga panauhin, hindi po ito iglesia ni Kristo. No? Iglesia, ang ibig po sabihin ng iglesia ay yung katawan ni Kristo. Ito po yung iglesia. No? Ang bawat mananampalataya na kaanib nitong church na ito ay iglesia ng Diyos. No? So yun po yun. No? Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili. Alam mo, nakakalungkot minsan yan eh. No? There are people who had been attending the church since time immemorial. Wala silang pakialam. Come and go lang sila sa church. Hindi po ganon. Yung buhay ninyo, kaya kayo binigyan ng Diyos para magamit ng Diyos. Hindi tayo nabuhay para sa ating sarili. Pinaliwanag ni Apostol Pablo yan. Lalo-lalo na po sa mga Christians. No? Yung mga matatagal ng dumadalo sa gawain, mga nakipag-isa na kay Kristo, hindi po tayo pwedeng paganyan-ganyan lang. Kailangan humanap ka ng dako mo sa church na ito. Sabi nga, yung katawan ni Kristo, kung ikaw ay kamay, maging kamay ka. Kung mata ka ng church, mata ka ng church, tenga, ilong, etc. Ganun po yun. Wala po ritong, walang pakialam sa katawan, hindi po pwedeng ganun. No? Ano pa sabi sa 2 Corinthians chapter 5, verse 15? Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Ang linaw niyan. Sana pumasok sa puso natin yan. No? Mga kapatid, marami pa tayong mga haharapin sa hinaharap na buhay. Ang panahon natin ay nagbabago. Napansin niyo ba na ngayon painit na ng painit? No? At parang laganap na lagi yung lindol. No? Parang may mangyayari. Parang hindi na normal to. Naalala ko nung nasa high school ako, naglalakad kami sa gitna ng araw. Mainit po, pero wala pong nakakapaso. Hindi po nasusunog ang balat mo. Pero ngayon, napansin niyo ba? Yung UV lang, 11 na, ang taas oh. Yung ultraviolet, kahit alam ba niyo, kahit nakapayong kayo, lusot sa payong yon. No? Yung balat mo ay sinusunog. No? Ang lindol sa Taiwan ay malaking bagay. No? Yung mga tsunami na naganap at kung ano-ano. Marami pa pong bagay ang darating sa buhay natin. Hindi natin alam. Ang importante, nakahanda ba tayo? Paano kung biglang dumating ang Panginoon na galing sa langit? Ano kung bigla siyang bumaba? Paano kaya kung bigla niya sunduin yung mga Kristiyano gaya ng pangako niya sa Ebanghelyo? Ang tanong, nakahanda ba tayo? Nakahanda ka ba kung biglang tanongin ka ng Panginoon, oy, kamusta ka na? Ano bang ministry mo? Of course, na ng Panginoon kung ligtas ka o hindi. Alam niya, ligtas ka, pero ano bang ministry mo? May kikwento ka ba tungkol sa ministry mo? May kikwento ka ba tungkol sa paanyayang ginagawa mo sa mga tao na malayo sa Diyos? May kikwento ka ba tungkol sa mga pagtulong mo sa mga taong napapahamak, naghihikaos? Ano mari mong ikwento? Darating po yan isang araw. Sapagkat sa harapan ng Diyos, magsusulit tayong lahat. Ito yung final exam. Ito yung final destination. Naisip mo ba yun kung ano mangyayari? Sa akin pong pagtatapos, ang epekto ng muling pagkabuhay ni Jesus ay hindi dapat mawala sa ating buhay. No? Bilang isang makasaysayang kaganapan, ito ay may walang hanggang implikasyon para sa kapwa mananampalataya, gayon din sa mga hindi mananampalataya. Hindi dapat kalimutan ng mga mananampalataya ang kahalagahan ng muling pagkabuhay ni Jesus. Don't ever forget it. Ang tanong na dapat natin sagutin sa umagang ito ay, nakikita ba sa buhay natin ang paglilingkod na tapat sa muling nabuhay na Panginoon at tagapagligtas? Nakikita ba? Ikalawang tanong, taglay ba natin ang pag-asa, kapayapaan, at lakas na ibinibigay ng kanyang muling pagkabuhay sa atin? Kailangan po suriing mabuti ng mga hindi mananampalataya ang kahalagaan ng muling pagkabuhay. For our friends today, our guests,
Mga kapatid, ngayon pa lamang ay kung kayo po ay sabi ng kapatid na hindi po aksidente ang pagkaparito nyo. Ito pong lahat ng ito'y kalooban ng Diyos. Kaya ginawa ito ng Diyos para makapakinig kayo at mapakinggan nyo ang napakagandang balitang hatid sa inyo ng Diyos. Kailangan suriin natin mabuti ang ating mga buhay. Pinatutunayan nito ang pagka-Diyos ni Jesus na nasa Kanya ang lahat ng kapangyarihan. Roma 1:2-4, basahin natin. Ang magandang balitang ito na ipinangako niya noong una pa man sa pamamagitan ng mga propeta at sinasabi sa mga banal na kasulatan ay tungkol sa Kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo. Tungkol sa Kanyang pagiging tao na siya'y ipinanganak mula sa lahi ni David. At tungkol naman sa espiritu ng kabanalan, ipinahayag siya bilang anak ng Diyos sa pamamagitan ng isang makapangyarihang gawa, ang Kanyang muling pagkabuhay. Meron pa po. Basahin din natin Mateo 28:19. Ang sabi po ni Jesus, kaya't habang kayo humaharap o humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismo ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Mga Gawa 2:36, kaya't dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus ay siyang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Pinapatunayan nito ang katotohanan sa Kanyang mga itinuturo tulad ng walang makakalapit sa Ama kundi sa pamamagitan niya lamang. Juan 14:6, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kaya kung hindi nyo kasama si Christ, you will never see the Father in heaven. Si Christ ang kailangan makasabay natin, makasama natin para makita natin ang kapuspusan ng Diyos. No? Ang Kanyang dugo ay ibinuhos para sa kapatawaran ng lahat ng ating mga kasalanan. Mateo 26:28, sapagkat ito ang aking dugo, pinapagtibay nito ang tipan ng Diyos, ang aking dugo ay mabubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Siya ay naparito upang ialay ang masaganang buhay sa atin. John 10:10, pakinggan nyo. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Sabi ni Jesus, naparito ko upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Pumunta siya sa langit upang maganda ng isang lugar para sa atin. John 14:2, sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong, pupunta ako ron upang ipaganda ko kayo ng inyong matitirhan. Siya po ay muling babalik. Juan 14:3, at kapag naipaganda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo makapiling kung saan ako naroroon. Magkakaroon ng muling pagkabuhay ng mga patay. Pagkatapos nun ay ang paghuhukom. 1:5-28-29. Huwag ninyo itong pagtakhan sapagkat darating ang oras na marinig ng mga patay ang kanyang tinig. Sila'y muling mabubuhay, lahat ng gumawa ng kabutihan ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at lahat ng gumawa ng kasamaan ay paparusahan. Meron pa. 1:12-48. May ibang hatol sa mga ayaw tumanggap sa akin at sa aking mga salita. Ang salitang ipinapahayag ko ang hatol sa kanila sa huling araw. This is a stern warning. Warning po to sa mga tao na hanggang ngayon hindi pa rin nananalig, hindi naniniwala. No? Masyado silang umaasa. No? Kung si Jesus ay muling binuhay mula sa mga patay, kung gayon ang isang tao ay dapat manalig sa Kanya. Dapat magtiwala sa Kanya. John 8:24. Kaya sinabi ko sa inyong mamamatay kayo nang hindi pa napapatawad sa inyong mga kasalanan. Kung hindi kayo naniniwalang ako nga, mamamatay nga kayo nang hindi pa napapatawad sa inyong mga kasalanan. You better believe the Lord. No? Naway, huwag natin pong kalimutan ang kahalagaan ng muling pagkabuhay ni Kristo sa ating buhay. Ganapin natin ito araw-araw, hindi po once a year lamang. No? Hindi minsan lamang sa isang taon. Hindi po. Araw-araw naniniwala tayo na ang ating Panginoong Jesus ay buhay. Amen. Amen. Purihin po natin ang makapangyarihan Diyos. Tayo po'y manalangin. Ama, salamat po sa mga kapahayagan ng banal na aklat.
na nagatid sa amin ng wastong pagkaunawa tungkol sa buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ng aming Panginoong Hesus. Ang kamatayan ni Kristo ay nagsilbing pamalit at pampalubag-loob, pagkakasundo at pagbabago. Ang muling pagkabuhay ni Kristo ay pagpapahayag ng pagtatagumpay ng Diyos laban sa mga puwersa ng kasamaan. At para sa mga tumanggap ng pagbabayad sala ay tinitiyak ang kanilang tagumpay laban sa kasalanan at kamatayan. Sa pagkakaroon ng ganap na buhay, si Jesus ay karapat-dapat na maging Panginoon para sa mga mananampalataya. Ama, salamat po sa kanyang buhay. Salamat sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay kung bakit kami ay nagkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Tanggapin natin ang pagpapala ng Diyos. Naway pagkaloob ng Diyos at Ama at ng Panginoong Jesucristo sa lahat ng mga kapatid, ang kapayapaan at ang pag-ibig na kalakip ng pananampalataya. Ang pagpapala ng Diyos ay sumainyong lahat sa inyo na umiibig ng walang maliw sa ating Panginoong Jesucristo, at ang lahat ng napagpala ng salita ng Diyos ay magsabi ng